So good day po. Ako po si Mario Ampil, 64 years old. Taga Quezon City, isang teacher sa college. Matagal na ako may diagnose na hypertension, fatty liver, pre-diabetic, medyo mataas din yung uric acid, mataas ang cholesterol. As part of yung requirement namin sa office tsaka ng HMO namin, required ako na magpa-annual physical exam. Dito ako pumunta sa may bandang Timog. So that was March 17. And then I had to take a lunch break, hindi pa tapos yung annual physical. Kumain ako sa Dunkin Donut dyan sa may Timog. Na-meet ko si Up Ivy. Minention niya sa akin yung Dear Placenta. Well, naman, may sinabi siya tungkol sa stem cell. Medyo pamilyar naman ako. So I was quite interested, but medyo isip-isip muna ako. From March 26, I started taking it. 2 capsules sa umaga, 2 capsules sa gabi. And then, nakataon din na nung March 25 na yun, yun ang day na nagpa-appointment ako sa cardio ko, no? Nag-reseta siya, request siya ng mga blood test, tsaka x-ray, mga ganun-ganun, no? Tapos, April 5, I think that's, Holy Thursday, tinake ko yung blood test ko. And then, nung April 8, nung Easter Sunday yata, kinuha ko yung result. So, medyo excited ako, no? So, ang unang kong chinek yung SGPT ko. Because yung SGPT ko, siguro mga ilang taon na hindi nagno-normal, no? Maski uminom ako ng masilima rin, ganun-ganun. Ba? Normal yung SGPT ko, no? And the wonderful thing is, the night before nag-blood test ako, nag-inuman pa kami ng mga students ko. So sabi ko ba, medyo may alcohol intake pa, tapos nag-normal yung SGPT ko, no? And then yung uric acid ko, okay din. Cholesterol, okay, except for my VLDL. Yung sugar ko, okay din, no? So, bumalik ako kay doktora. And then sabi ni doktora, sige, mag-take ka ng Rosuvastatin. Ito yung pagbababa ng cholesterol. Medyo familiar ako sa mga effects ng statin. It can harm the liver. So instead of following doktora, hindi ako uminom ng Rosuvastatin. Instead, tinuloy-tuloy ko yung Dear Placenta, no? So, ayan, but medyo concerned ako doon sa high cholesterol nga. Kaya doon sa Ever naman, where my school is located, may blood test doon yung sa finger lang, no? So I think mga nung April 13 ba yun, nagpa-blood test ako, may cholesterol is 348, yung maximum is 200. Medyo kinabahan din ako, no? Anyway, I was continuing taking Dear Placenta. Noong April 26, pa-blood test ulit ako, 303, bumaba ng 45 points, no? And then, nung mga May something, mga May 10 yata yun, no? Nagpa-blood test ulit ako, 248, bumaba ng 100 points, no? And then, just last week, nagpa-blood test ulit ako, no? Siguro intervals of 2 weeks, 189. So, in just about, about a month or so, naging normal na yung cholesterol level ko. Sa religious taking ko of Dear Placenta. And then, ang isa pa, more than the, the love, yung, iba kasi numbers, iba din yung naramdaman ng katawan, no? So, one is, gumanda yung tulog ko, no? Usually, madalas ako magising sa gabi. Pero ngayon, parang tuloy-tuloy na, no? So, in as much as medyo it takes me time to go to sleep, pero pag nakatulog ako, tuloy-tuloy na, mga 7 hours, 8 hours. Normally, ang gising ko dati, mga 4 a.m. Ngayon, mga 5 a.m., 6 a.m. Masarap ang tulog. And then, the one thing that I really like to share is, ako kasi yung inassign ng school administration na to coordinate the graduation mass para sa mga graduates namin, no? Sa St. Peter Church. Okay? Kinausap ko na yung simbahan. Okay, so nakontrata ko na yung simbahan.
Pero dapat kontratahin din yung organist. So one time, pumunta ako sa isang afternoon mass. Aba, yung organist, akitin ko, basically para kang akit ng 3 floors. May second floor na kung saan nagsisimba mga tao, and then may spiral staircase na kung saan yung organist, no? So inakyat ko yun. Aba, this time, I note, anong pagkakyat ko sa third floor, hindi ako hinihingal, hindi yung palang puputok na yung dibdib ko, no? So yan, I felt good. And also, because hindi na ako masyadong hinihingal, ngayon, ano kasi, pagpapasok ko sa work, yung bahay ko kasi sa may kanto lang naman ng Tandang Sorat, Commonwealth, no? May footbridge tatawid para sumakay ako ng jeep papuntang Ever sa school. Dati kasi, dahil hirap na hirap ako umakyat ng footbridge, nagtataxi pa ako. It cost me mga 120 pesos average to go to Ever, no? Pero ngayon, almost every day, imbis na magtataxi ako, nakakit ko na yung footbridge. Hindi na kasi ako masyadong hinihingal eh. So ano yun? Eh yung pamasahe, 12 pesos lang eh. Imagine nakakasave ako ng 100 pesos. So kung nag-work sa akin, I'm sure mag-work din sa mga ibang tao, no? Talagang nakakabilib to because hindi ko din pala nasabi. Ang dami ko na na-take na kung ano-ano mga supplement eh. But within 10 days, imagine bumaba lahat. So this is really very good. And if it can work on me, I'm sure it can work on you. Ganun, maraming salamat po.